Bago natin mapakinggan si Brother Eli Soriano, please like and share. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli. Isa pong paksa yung aming pinangako sa inyo ipaglilingkod. Yung isa sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, na di umano, yan daw pong iglesia ay natalikod. At yun ang nagbigay ng daan. It paved the way for the reestablishment of the Church of Christ or the Iglesia ni Cristo in the Philippines by the instrumentality of Brother Felix Manalo, according to them, na natayo ang iglesia na i-re-establish. They're using the word re-established. And it was re-established in Philippine soils by the virtue of the biblical prophecy contained in the book of Revelations chapter 7 verses 1 to 3. Ngayon po ay ating pinag-aaralan kung tunay ang nasa Biblia na talagang yung iglesia natalikod. Pagkatapos, kaya kailangang itayo uli ni Ginoong Felix Manalo dito sa Pilipinas ang iglesyang tunay para maligtas ang mga tao. Yun ang ating aalamin at gusto ko agad na pasimulan nito, mga kapatid. Bigyan natin sila ng panahon na i-explain ang kanilang sarili. Natalikod ba talaga ang iglesia ni Cristo? Titignan ho natin sa banal na kasulatan kung tunay yan. Pero basahin muna natin ang kanilang mga pasugo. Ang pasugo noong Abril 1941 sa page 7. Mas matanda sa akin itong pasugong ito dahil ako ipinanganak 1947, ano? This is 1941, 6 years old pa ang tanda sa akin ng pasugong ito. Ang sabi sa pasugong ito ay ganito. Sa page 47 ng issue ng pasugo ng Abril 1941, ganito po ang ating masasabi. Kasinungalingan ng aral ng mga pari na umano'y ang tunay na iglesia ni Cristo ay yaong nasa daigdig sa lahat ng panahon mula sa panahon ni Cristo. At iyan daw ang Iglesia Katolika. Iyan ay kabulaanan. Pandaraya ang aral na yan. Hindi dapat paniwalaan. Tamo, sila kung umatake sa pare, mabigat din yan, no? Bakit pag sila na-atake, umuulan ng tawag sa telepono, minumura ako, ano? Bakit pagka sila, ulit-ulitin natin, no? Pandaraya ang aral na yan, hindi dapat paniwalaan. Napatunayan natin na ang iglesyang itinatag ni Cristo ay talikod. At, pansinin nyo, nahiwalay sa pagsunod sa kanyang hulihan. Hindi ito nakapagpatuloy na lumaganap. Ganap itong napawi at natalikod noong ika-6 na siglo ayon sa mga tala ng kasaysayan. At ang Iglesia Katolika ng mga pari ay hindi mapapatunayan kailanman na nasa daigdig sa bawat siglo, sa lahat ng siglo, mula sa panahon ni Cristo. Iyan ay hindi mapapatunayan. Ika-6 na siglo na nang ganap iyang sumipot sa mundo. 500 taon ang mahigit na si Kristo'y nakaakyat sa langit. At daan-daang taon na ring patay ang mga apostol. Nagbubulaan ang mga pari sa pagsasabing ang kanilang iglesia ang tunay na iglesia ni Cristo. Pansinin nyo, itong mga salitang ito ng pasugo na yun daw iglesyang itinayo ni Cristo, hindi nakapagpatuloy na lumaganap. Pagkatapos, ganap itong napawi at natalikod. Ganap itong napawi at natalikod noong ika-6 na siglo. Ayan. Ayon sa tala ng kasaysayan, sabi niya, hindi ko lang alam kung saang history book kinuha ng mga iglesia ni Cristo ito. I doubt. Besides that, I challenge every minister of the Iglesia ni Cristo. Maglitaw kayo ng dokumento na historical, factual, na yung itinayo ni Cristo ganap na napawi nung ika-6 na siglo. Nung ika-6 daw na siglo, ganap na napawi na yon. Yan, I doubt that. Kasi may ibang pasugo ang nakalagay naman. Ang Iglesia Katolika raw lumitaw nung 327 AD, ano?
are contradicting themselves. Ganun pala ang Iglesia ni Cristo. Sino kaya editor-in-chief nitong pasugo? Ano? Hindi tinitignan yung kanilang. Ngayon, tayo doon sa salitang ganap na napawi at natalikod, nahiwalay sa Diyos. Ngayon, hindi lang ho yan. Noong November 1964, sa pahina 9, ang issue ng pasugo ay ganito. Ito po. Isang tiyak na katotohanan na ang iglesyang itinatag ni Kristo noong unang siglo ay naitalikod. Tiyak na katotohanan daw na ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo ay naitalikod. Dapat pa ba natin ngayong pagdudahan talagang yun ang paniniwala nila, no? Naitalikod. Na ganap na naitalikod. Naitalikod. Isang tiyak na katotohanan. Ito pa isa. Noong July 1956, ganito naman ang sabi sa pahina 36 ng kanilang pasugo. Noong July 1956, ito po. Kaya tinitiyak sa aklat na ito na malaking-malaki ang pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo sa Iglesia Katolika na pinamunuan ng Papa noong ika-4 na siglo. Dahil dito, noong ika-4 na siglo, ay ganap nang naitalikod ang Iglesyang itinayo ni Cristo sa Jerusalem. Ika-4 naman siglo rito, doon sa isa, ika-6. Ano? Magagalit ngayon sa akin ng mga iglesia ni Cristo. Bago kayo magalit, magbasa kayo ng pasugo. Tingnan ninyo ko. Pag pinuntosan ko pare, binasa ko muna yung aral ng pare. Kahit yung pare nagbasa, hindi niya ako pwedeng idemanda. O tingnan mo ito, mali-mali. Kung pamagatan ko ngayon na ito'y pasugong mali-mali, ha? Magagalit ba kayo sa akin? Doon sa isa, nakalagay, kay liwa-liwanag, na italiko daw no ika-6 na siglo. Dito naman, dahil dito nung ika-4 na siglo ay ganap nang naitalikod ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo sa Jerusalem. Dito ganap na naitalikod na raw nung ika-4. Ano pa itatalikod nung ika-6? Ganap nang naitalikod nung ika-4. Ano? Okay, magagalit mga Iglesia ni Cristo. Pinakikita ko lang sa inyo ang hindi ninyo pinag-aaksayahan ng panahon. Ito pa po. Sa pasugo ay ganito. O sa kanilang librong pagbubunyag, yun daw pagbubunyag na kanilang libro, wala raw natirang tupa, nalipol na lahat. Kaya nga naitalikod. Ito po, sa pahina 128 ng kabanatang 16 ng librong pagbubunyag ng Iglesia ni Cristo. Ito. Kaya, walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo. Nalipol na lahat. Kailan ho nalipol ang mga tupa? Noong unang siglo. Nalipol na lahat. Pansinin nyo sa inyong mga TV screens. O mga ministro ng Iglesia ni Cristo ay nag-aaral sa New Era. O dito kayo makinig at mas marami kayong matututunan kaysa doon sa... tungkol sa inyong relihiyon. Tungkol sa relihiyon nyo, mas marami kayong matutunan dito. Biro mo ito, ulitin ko. Tingnan nyo, kung ito'y mali, demanda nyo ko. Dapat yung mga nagsasabi ng mali, hindi tama, paninira, ikulong para wala nang makapagsalita uli ng susunod pa. O ako, demanda nyo ko. Ito kaya walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo. Nalipol na lahat. Biro mo, magkalaban yung pasugo at saka ito. Unang siglo, nalipol na lahat. Wala natira. Ano pa itatalikod nung ika-4 na siglo? Ganap na. Naitalikod nung ika-4 na siglo. Pagkatapos na ika-6, itatalikod na naman ulit. Nakakaduda na yan. Hindi lang mali-mali yan. Nakakaduda na yan. O ngayon, ano raw ang kahulugan ng pagkakatalikod? Ano ba ang kahulugan ng pagtalikod? Naitalikod na ganap, nawala. O, ano ba kahulugan daw no? Doon ho sa pasugo ng July 1956, page 35, July 1956, ito ang kahulugan ng pagtalikod. Ang pagtalikod ni kapatid na Emiliano Magtuto. Ito ang kahulugan ng pagtalikod. Ano ang
ang ibig sabihin ng salitang pagtalikod sa pagkakristyano? Ang salitang pagtalikod ay nangangahulugan ng paghiwalay at paglayo sa Diyos at kay Kristo ng mga tao. Ano raw kahulugan ng pagtalikod? Paghiwalay, paglayo sa Diyos. Kaya, nung ika-4 na siglong ganap nang naitalikod, wala nang natirang taon sa Diyos nun. Ganap na eh. Ang nakakapagtaka, nung ika-6 na siglo, naitalikod na naman uli. At ang lalong katakataka, unang siglo pa pala, ganap nang nalipol, walang natira kahit isa. Ayun, sa mga tupa ni Kristo. Yan ho ang mga katotohanan na dapat pagsuri-suriin sa aral ng Iglesia ni Kristo. Na wala naman hong gumagawa nitong iba eh. Kung mayroon mang mga tumutol sa kanila nung mga nagdaang panahon, hindi siguro ganito ang gravity ng pagtutol. Hindi ganito. Ako naman, wala naman akong kwentang tao, pero ako ang sinasabi ko, mahalaga yung aking sinasabi dahil hindi akin. Hinahango ko sa Biblia at sa mga record na authentic. Hindi po pwedeng pabulaanan. Ngayon, aalamin ho natin sa Biblia. Yan ho bang tunay na iglesia? Maaaring maitalikod kagaya ng paniniwala ng iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo? Ito isa sa aral ninyo. Mga iglesia ni Kristo, mga miyembro, makinig kayo. Huwag kayo agad galit. Masama yung naitanim sa inyo na pagka hindi nyo nakapanampalataya, galit na kayo. Wala namang utos ang Diyos na pag hindi mo kapanampalataya, magalit ka na. Huwag mo lang pakinggan. Sabi nga ng Biblia, saliksikin ninyo eh. Sabi ng Biblia, subukin ninyo lahat ng mangaral. Edi isama nyo ako sa susubukan nyo, malay nyo, matuto kayo nang hindi nyo natutunan dyan sa inyo. Ito ngayon. Sa Biblia ho ba, pwede ba yung iglesia tinayo ni Kristo maitalikod, malipol ng lubos, ganap na ganap? Pakinggan nyo sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayun. Ang sabi ni Kristo, na yun alam na natin, salita ng Ama yun. Napag-aralan na po natin, sa Diyos yung salita, lumabas sa bibig ni Kristo. Ang sabi ron, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, ikaw kay Pedro pala ang sabi. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Tingnan ninyo. Yung palang iglesia na yun, matatag na itatayo ng Panginoon. Bakit? May pangako na ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya walang paraan para ito ay mapanaigan ng pintuan ng Hades. Ayun ang tandaan nyo, mga kapatid. Ngayon, ito bang iglesyang ito, gaya ng sinasabi ng pasugo, uubrang malipol ng ganap na malipol? Pakinggan nyo sa Juan 10:28-29, ganito ang pangungusap ng ating Panginoon. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Tuloy. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa akin, at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Kita nyo, ang garantiya ni Kristo ay nasa pangangalaga ng mag-ama yung mga tupa eh. Ang aking Ama ang wikang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. Hindi sila maaagaw sa kamay ng aking Ama. Tapos sabi niya, at hindi kailanman sila malilipol. Bakit? Hindi sila maaagaw nino man sa aking kamay. Tingnan ninyo itong salitang ito ni Kristo, direktang kinokontra ng pasugo. Sabi, ganap daw na nalipol, walang natira kahit isa. Samantalang ang sabi ni Kristo, hindi sila malilipol. Ang totoo, ang pangako ni Kristo, kahit isa ron, walang mapapahamak eh. Tingnan ninyo sa Juan
ganito ang garantiya ng Panginoong Jesus sa Kapitulo 17. Samantalang ako'y suma sa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan. Ayun. Nung nasa pangangalaga ng ating Panginoon Kristo, isa man ang wika sa kanila, walang napahamak. Binantayan niya. Oh. Ngayon, nung mawawala na siya sa mundo, ipinagtagubili naman niya sa kanyang ama. Ang sabi niya sa kanyang ama, ingatan mo naman sila. Kung sa ilalim ng pangakandili ni Kristo, walang napahamak kahit isa, lalo namang impliedly, walang mapapahamak sa ilalim ng pagkakandili ng ama. Nung papanik siya sa langit, pinagbili niya sa ama. 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanlibutan. Ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Yung pinagbili ni Kristo sa Ama, ingatan mo sila. Kaya natitiyak natin na yung iglesyang itinayo niya, yung kanyang mga tupa, hindi matatalikod yun. Nasa pag-iingat ng Ama yun At nasa pag-iingat yun ng anak. Yung mga tupa, hindi matatalikod. Ngayon, ang paniniwala ng iglesia ni Kristo, natalikod na lubos. Ganap, walang natira kahit isa. Hindi ba yan napakalaking pagre-rebelde sa salita ng Diyos? Ano? Malaking paglaban sa Biblia. Na ipakita mo walang matitira kahit isa at naganap na nalipol na, naitalikod na, nahiwalay na sa Diyos. Ang kahulugan daw ng pagtalikod pagkahiwalay sa Diyos. Ibig mo sabihin, lahat ng mga nasa iglesia na yung inakay ni Kristo at mga apostol, puro traidor na lahat. Naitalikod na lahat Kahulugan ng pagtalikod paghiwalay sa Diyos ganun ba kahulugan nun? Sa Biblia, ang tanong natin ganito, meron bang pangyayaring naganap sa iglesia nung panahon ng mga apostol? Pakinggan nyo sa isang talata na unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Ganito ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ayun, yun pala naman ang sinasabi. Sa hulihan ng mga apostol, doon sa huling panahon ng mga apostol, ang iba magsisitalikod sa pananampalataya. Gusto kong pansinin nyo, basahin mo ulit. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Meron ho bang tatalikod? Meron. Ilan? Yung iba. Hindi yung buong iglesia tatalikod na lahat. At hindi katakatakang may tatalikod. Bakit? Kasi hindi lahat naman ang naaaanib sa iglesia talagang sa Diyos. Merong pumapasok sa iglesia, tik-tik. Pakinggan nyo sa Galacia 2:4 hanggang 5. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus. Sa mga yaon, Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod na supilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. kita nyo. Merong mga nakapasok sa iglesia nung una, mga hindi tunay na kapatid. Mga tik-tik. Pero hindi kami napasupir sa mga yung kahit isang oras. Hindi na padaig ang mga, kaya hindi mananaig yun Ang sabi ng Biblia, hindi mananaig talaga Ang mga apostol, hindi papayag na sila daigin nun. Nakakapagtaka lang sa ulat ng kasaysayan ng iglesia ni Kristo sa kanilang pasugo. Yung iglesia, alam mo, yung pasugo, hindi kagaya ng Biblia yun. Yung pasugo, yung sarili niya mismo sinusiraan niya. Pag yung pasugo ang gagawin mong batayan sa kaligtasan, magkakamali-mali ang kaligtasan mo. Oo. Baka ikaw akala mo papunta ka sa langit, yung pala purgatorio yung tinutumpa mo at saka impyerno. Pagdating mo ron nakita mo yung bantay ng purgatorio. Ba't nandito ka? Ba't nga ba ako nandito? Ay, nagkamali ako. Pupunta ako ron ngayon. Pagdating yung mali na naman. Bakit yung sinabi ko yun? Pakinggan nyo. Ang sabi sa
Galacia. Hindi kami napahinuho doon, sabi ni Pablo, sa mga tiktik ng kasamaan. Kaya hindi po pwedeng manaig yun. Sa pasugo, ang sabi, nung unang siglo pa lang, first 100 years of the Christian era, nalipol na raw naganap lahat, walang natira kahit isa. Yun ang sabi doon sa binasa natin. Tapos noong ika-4 na siglo, ganap na natalikod. Tapos nung isang pasugo naman, ika-6 na siglo naman, ganap na natalikod. Tingnan ninyo, di mali-maling aral yan. Pag yun ang inasahan mong magliligtas sa'yo, yung pasugo, sa impyerno ka dadali nun. Hindi mo malang kung ano paniniwalaan mo pero kung Biblia paniniwalaan mo, maliwanag sa Biblia, meron nga palang tatalikod. Pero hindi matatalikod na lubos, kundi yung iba ang wika. Iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Meron nung tatalikod talaga, pero hindi yung iglesia sa kanyang kabuuan. Kasi siguro hindi alam ng iglesia ni Kristo ang kahulugan ng iglesia sa Biblia. Sa Biblia po kasi ang iglesia ito Pakinggan nyo, ang binubuo ng salitang iglesia. Sa Efeso 4:4, ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo po. May isang katawan. Tingnan ninyo. Ilan ho ang katawan? Walang duda yon, sabi ng Biblia yun. It's a biblical fact. May isang katawan. Alin ho ba yung katawan na yon? Punin muna natin ang kahulugan ng isang katawan. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yan. May isang katawan. Sa makatwid bagay yung katawan yun ng iglesia. Iisa lang po ang iglesia, yung nasa Biblia. Ano ho ba ang nasa loob nung isang katawan o iglesia? What comprises that one body, one church? Ano ang elemento nun? Ano ang mga sangkap-sangkap nun? Pakinggan nyo sa 12 at 28 ng unang Korinto, mga kapatid. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ano yon? Una-unay mga apostol. Tapos, Ikalaway mga propeta. ikatloy. Ikatloy mga guro. Tapos, Saka mga himala. tapos, Saka mga kaloob na pagpapagaling. ayun. At, Mga pagtulong. ano pa? Mga pamamahala. At iba't ibang mga wika. Ayun, yan ang iglesia. Una-una, naglagay ang Diyos sa iglesia, una-una ay mga apostol. Ikalaway mga propeta. Ikatloy mga guro. Saka mga himala. At saka mga kaloob na pagpapagaling. Saka mga pagtulong. Tapos, pamamahala. At iba't ibang mga wika. Ito ang bumubuo ng tinatawag na isang katawan na siyang iglesia. Ayan. Pag sinabi mong ganap na natalikod, na ang kahulugan ng pagtalikod ay humiwalay sa Diyos, ibig sabihin, lahat ng apostol humiwalay sa Diyos. Di ba ganun yun, mga kapatid? Kasi sabi mo, ang iglesia ganap na natalikod. Ang iglesia ay binubuo ng maraming elemento o sangkap. Una-una, mga apostol. Kung ganap na natalikod, lalabas pati mga apostol humiwalay sa Diyos. Tama o hindi? Ewan ko kung tama, conforme kayo sa akin. Lalabas, kung ganap na natalikod, walang natirang propeta, isa man kahit, wala, natalikod Wala rin ito. Nawala yung himala, nawala yung pagpapagaling, nawala yung pagtulong, yung pamamahala, at saka yung iba't ibang natalikod na lubos, walang natira kahit isa, ang sabi doon sa aklat nila. Totoo ba yun? Kung totoo yun, bakit meron kang binabasa ngayon? Ayon kay Pablo, sino ba yun? Apostol. Di ba yung apostol pa palang natira? Ayon kay San Esteban. Di may ebanghilista pang natira. Ayon kay ganon, kay Lucas, ebanghilista rin yun. Sabi mo na wala na. Yan ang mali. Tingnan mo, konklusyon mali. Kasi pagka talaga nag-umpisa ka ng bagay mali, hanggang matapos mali. Inumpisahan mo mali, hanggang matapos mali. Mali bang ituwid mo?
Ngayon, kung itutuwid na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang paniniwala mula ngayon, praise the Lord. Di ba? Na mula ngayon, sasabihin na nila, nagkamali kami. Hindi pala namang ganap na naitalikod ang Iglesia. Kasi ang kahulugan ng Iglesia, mga apostol, propeta, kasama nga si Kristo ron, siya ang ulo eh. Oh, di pa pala natin naisama ito. Oh, si Kristo yung ulo ng Iglesia. Pag sinabi mong ganap na naitalikod ang Iglesia, lalabas pati yung Kristo natalikod na rin. Ha? Eh kasama siya ulo yun eh. Oh, tingnan ninyo. Kaya yan ay maling aral, maling turo na Iglesia ni Kristo. Si Kristo yung ulo ng Iglesia. Pag sinabi mong ganap na naitalikod ang Iglesia, lalabas pati yung Kristo natalikod na rin. Ha? Eh kasama siya ulo yun eh. Oh, tingnan ninyo. Kaya yan ay maling aral, maling turo na Iglesia ni Cristo. Ngayon, meron tayong hahanapin sa atin yan. Soriano, tutol ka pala na ang Iglesia hindi ganap na naitalikod. Hindi natalikod. Eh, paanong nanatili yan? Ha? Eh, wala na ika ang mga apostol. Namatay. Namatay ang mga lingkod. Mananatili pa ba yan? Eh, namatay na. Ang tanong ko sa'yo, ikaw ba naniniwala sa Biblia? Sagot. Ano sasabihin ng Iglesia ni Cristo kung kayo? O naniniwala? Naniniwala ka ba sa Biblia na dito, babasahin ko muna. Unang Timoteo 5:6. Naniniwala ka sa Biblia? O ito sabi ng Biblia. Basa tayo. Tatapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Alam mo ba na pag ang tao nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay patay? Tama ba yun? Ano sasagot nyo kung kayo Iglesia ni Cristo? Siyempre, tama. Nasa Biblia. Ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay ay patay. Ngayon, yung mga patay na yon, may Diyos ba yon? Pakinggan nyo sa 23 ni Mateo. Ako ang Diyos ni Abraham. Tandaan nyo, ako ang Diyos ni Abraham. Muna. Ako ang Diyos ni Abraham. Kanino ho sinasabi ito? Kay Moises. Noon ho sabihin ito ng Diyos kay Moises, pansinin nyo, nung sabihin ito ng Diyos kay Moises, patay na ho si Abraham noon. Dahil si Moises na panahon na ni Moises hundreds of years nang nakalipas yung panahon ni Abraham. Pero ngayon, kausap ni Moises ang Diyos sa talatang ito. Sabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham. At ang Diyos ni Isaac. At ang Diyos ni Jacob. Ba, nung sabihin ng Diyos kay Moises, ako Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, patay na lahat yung tatlo na yon. Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Tuloy. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kita nyo. Yung Diyos, sabi niya, akong Diyos, hindi ako Diyos ng mga patay, Diyos ako ng mga buhay. Tanong ko, Diyos ba siya ni Abraham? Buhay ba si Abraham o hindi? Para sa Diyos, buhay yun eh. Dahil hindi ako Diyos ng mga patay. Bagaman patay na physically si Abraham, si Isaac at si Jacob, sabi ng Diyos, hindi ako Diyos ng mga patay. Diyos ako ni Abraham, Diyos ako ni Isaac, Diyos ako ni Jacob. Hindi ako Diyos ng mga patay. Ibig sabihin, para sa Diyos, buhay pa si Abraham, buhay pa si Isaac, buhay pa si Jacob. Samantalang patay na sila physically. Ibig sabihin, nananatili si Abraham, si Isaac at saka si Jacob sa paningin ng Diyos na buhay. Sapagkat ang patay para sa Diyos, yung nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Pero yung naglilingkod sa Diyos at hindi nagpakabuyo sa kalayawan, bagaman patay ay buhay. Ayan ang dapat nating makita. Kaya sabi ng Diyos, Diyos ako ni Abraham, Diyos ako ni Isaac, Diyos ako ni Jacob. Hindi ako Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Granting na namatay na ang mga apostol, namatay ang mga propeta, namatay ang mga guro, di namatay na. Lahat ng Kristiyano, patay na lahat. Wala na bang iglesia? Wala na, meron pa. Ba't mawawala? Eh, buhay lahat yung para sa Diyos. Ikaw naman, oh. Mawawala kung nawala sila. But they have not vanished. Ha? Good soldiers never die. They just fade away. Kita mo, buti pa yung mga Amerikano, oh. Alam nila kahulugan.
They just fade away. Pero they never die. O, kasi yung taong sa Diyos, hindi namamatay yun. Ha? Hindi kinukonsider na nawala na yon. Kahit siya'y mawala ang kanyang katawan lupa dito sa mundo, hindi kinukonsider na siya'y nawala na sapagkat yung tao ng Diyos ay kinukonsider na hindi patay. Sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi ako Diyos ng mga patay. Diyos ako ni Abraham. Diyos ako ni Isaac. Diyos ako ni Jacob. Hindi ako Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Buhay para sa Diyos, si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang lahat ng mga apostol na tapat, lahat ng mga propetang tapat, puro buhay yan. O, paano ngayon sasabihin mo, kailangan magtayo uli ng ibang iglesia sa Pilipinas dahil yung unang iglesia ay nawala ng lahat. O, saan mo kukunin yung katwiran mo na yun? Kung ang pag-uusap Biblia. Eh, hindi naman pala nawawala yun. Ha? Nananatiling existing yun para sa paningin ng Diyos. Maaari sa paningin ng tao nawala na sila. Ha? Pero sa paningin ng Diyos, they exist. Ha? Ang katunayan they exist hanggang ngayon eh. Buhay sila eh. Naniniwala ko kayo, hanggang ngayon buhay sila. Buhay sila hanggang ngayon. Kaya nga sila ngayon ang pinapanood natin eh. Ha? Kumbaga, nasa isang stage sila, panood tayo ng panood. Buhay sila. Paano yun? O, pakinggan nyo sa unang Korinto 4:9. Baka ako inyong pilosopahin eh. Di bibigay ko na talata. Basa. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Kita mo, ginawa ka kaming panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel, ng mga tao. We were made as a spectacle. Panoorin, spectacle among angels, among people, at among tao. Ginawa kaming panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel, ng mga tao. O, kaya ngayon, pinapanood pa natin kasi sila hanggang ngayon. Ano po ang sabi ni San Pablo? Basa. Okay, tamo na. Hindi, nagsasalita pa rin si Pablo hanggang ngayon. Ano ang sabi ni Mateo? Basa. Sabi ng pasugo, ano ang sabi ni Mateo? O di pati sa inyo pala, buhay pa rin si Mateo. Ha? Ano ang sabi ni Pedro? Ito, sa gawa. Ano ang sabi ni Juan? Nandun sa Juan. O, kita nyo. Kasi di, buhay pa rin. Buhay pa rin ano? Buhay pa rin spiritually, physically, patay sila. Ha? Wala yung kanilang katawan lupa, pero they exist. They exist. Ha? Namamalagi silang buhay sa pamamagitan ng salitang naisulat sa Biblia. Kaya hindi, nawala pa yung iglesia, bumbuo nga rito yung iglesia, oh. Andito, oh, iglesia sa Biblia. Nakasulat. Yung kabuuan niya, yung aral niya, yung kanyang doktrina, yung kanyang prinsipyo, yung kanyang paniniwala, yung paninindigan niya, yung kanyang karangalan, bumbuo, nandito. Eh, naitalikod daw buo. Sana wala na rin Biblia ngayon. Kung talagang naitalikod na buo, eh, wala na rin Biblia. O, wala ng Biblia. Ano ngayon ang pagkukunan mo ng batayan para sabihin mo, ikaw ay makakapagtayo ng iglesia totoo dito sa Pilipinas? Wala kang pagkukunan ng batayan dyan. Na kailangan magtayo ka rin sa Pilipinas? Hindi totoo yan. Tapos ipinaangkin pa kay Kristo. Kamalamalan mo sa pasugo. Sino ikaw ang nagtayo ng iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Si Kristo. Meron yan eh. O, hanapin mo. Pakita mo sa ating TV screen. Ang nagtayo raw ng iglesia ni Kristo sa Pilipinas, si Kristo. Sukat ipaangkin mo kay Kristo yung iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Hindi totoo si Kristo nagtayo niyan. Malaki pagkakaiba. Bakit? Tingnan mo ha. Yung iglesia sa Biblia, walang abuluyan ng Huwebes yun. Wala. Walang abuluyan ng Santa Cena nun. Yung iglesia ni Cristo Pilipinas, may abuluyan ng Santa Cena. O di, malaki pagkakaiba, no? Ha? Yung iglesia nasa Biblia, walang abuluyan ng Huwebes. Eh kayo, sa Pilipinas, may abuluyan ng Huwebes. O. Yung iglesia nasa Biblia, yun ho, ano yun? Walang utang yon. Hindi nangungutang ng buhay yon, mga kapatid. O
Yung iglesyang narito sa Pilipinas, tatanungin ko kayo. Sumagot kayo. Nagtatanong lang naman ako eh. Nangungutang ba kayo ng buhay o hindi? Sagot. Pag nasagot nyo hindi, pareho kayo. Pero pag ang sagot nyo, nangungutang ba kayo ng buhay? Pag ang sagot nyo, oo, iba kayo sa iglesyang nasa Biblia. Sapagkat yung Kristiyano, pinatay at pinapatay, hindi pumapatay. Yung iglesyang nasa Biblia, may isang tabak si Pedro, itinaga sa leg ni Man, sa tenga ni Man. Ang sabi nung puno ni Kristo, Pedro, isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan. Sapagkat ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Biro mo, isa-isang tabak ayaw pang ipagamit. Ang tanong ko, yung iglesia ba sa Pilipinas, hindi ba gumagamit ng tabak? Pag ang sagot nyo hindi, pareho kayo na nasa Biblia. Pero kung bawat kapilya nyo may armory, may mga Armalite, may mga Thompson, iba yun sa nasa Biblia. Mag-iisip ka lang naman, di ka naman malulok. Mag-isip ka lang, huwag ka magagalit. Mag-isip ka lang. Yung iglesyang nasa Biblia, hindi natalikod kailanman. Nananatiling buhay yun sa diwa. Nananatiling buhay yun sa eksistensya espiritual. O kayo, ang paniniwala nyo natalikod. Magkaiba kayo ng paniwala ng unang iglesia kaysa sa iglesyang sa Pilipinas. Napakaraing differences, Yung iglesia na nasa Biblia, bawal doon sa iglesyang nasa Biblia, yung pastor magpayaman sa relihiyon. Bawal. Hindi kaya yaman pagka susundin mo yung nasa Biblia. Mateo 6:19. Huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa. Ayan. Sa unang iglesia, bawal magtipon ng kayamanan sa lupa. Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. bawal pala mag-ipon ka ng kayamanan sa lupa. Bakit bawal? Na mag-ipon ka ng kayamanan sa lupa? Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kita nyo, bawal pala sa iglesyang nasa Biblia yung ministro magpayaman. Paano ka maglilingkod sa dalawang Panginoon? Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya alam niyo, yung mga mangaral sa Biblia, hindi man yumaman. Nagmimilagro yung kala nyo, pero hindi yumaman. Kung mayamang-mayaman, mga apostol, wala. Namatay mga apostol, walang maiiwan pamana sa mga anak Yung mga ministro ngayon, kahit yung apo sa talampakan, hindi mauubos yung kanilang kayamanan. Yun nung nasa Biblia, walang naipamana sa anak. Sila hanggang apu-apuhan nung apo sa talampakan, kayang-kayang pamanahan. Bakit? Naku, katakot-takot ang negosyo. Ang nakakapagtaka, yung ibang mga iglesia, walang awa. Alam niyo kung ba't sinabi ko walang awa? Malulupit. Sabi nga nung pasyon. Ang kaniyang mga aral, masasama't di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Nagpapanggap lang siya Kristiyanong tunay, pero ang kanyang mga aral, masasama't di katwiran, madlang ugali mahalay. Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto,
Kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Malulupit pala yung mga Antikristo. Alam niyo kung ba't malupit? Ito ha. Tuturo ko sa inyo kalupitan. Akala nyo kasi yung malupit, yung lang hakagupit. Ano? Hindi malupit yun. Ha? Meron nang hakagupit dahil sa katwiran lang. Ito malulupit talaga ito, sinasabi Antikristo. Alam niyo ba't malupit? Biro mo, squatter ka, wala kang lupa. Hinihingan ka ng abuloy. Siya nasa palasyo. Malupit o hindi? Ako, todo lupit. Hindi niya na kayang ubusin yung pera niya. Hindi pa rin nanghingi ng pera. Ikapo, love offering, prayer request. Ay, napakarami. Ayan, yan ho ang mga mangaral ngayon. Pinapakilala ko sa inyo kung hindi nyo kilala. Oh. Kasi nasanay kayo sa relihiyon na puro mga arte, mga distigo santo, distigo santo. Pwede rin ako ron. Kaya ko rin yun. Yung mga paganon-ganon. Yan ang natutunan sa mga ngaral. Pero, buksan sa inyo ang katotohanan ng nasa Biblia, bihira ang ganong mga ngaral, mga kapatid. Bihira yun. Bihira yun. Yung maglalakas loob na ibulgar yung katarantaduan sa relihiyon, bihira yun. Mapapatay ka eh. Alam niyo ba mga apostol ba't pinatay? Dahil nilalabanan nila yung kawalangyaan nung kadilang panahon. Kaya pinatay si Kristo, pinatay si Esteban, pinatay ang mga propeta, pinatay ang mga alagad ng Diyos ng unang siglo. Nilalabanan nila ang mundo. Ha? Because they are the silent minority. Maliit lang sila. Kaya sila kayang-kayang patayin. Kaya ako, di ako tatakot sa araw. Papatayin din ako eh. Sabi ko nga sa mga kasama ko, handaan nyo na sarili nyo. Ha? Malay mo, dating araw, puputulan din tayo ng ulo. O kaya ay gagas chamber tayo. O kaya tayo ipapa-ambush. O kaya i-assassinate tayo. Hindi natin maiaalis yun. Eh yun ang talagang laban sa relihiyon. Yung masasama, umuutang ng buhay talaga yan. Bagaman ang sabi ni San Pablo, ang ating pakikibaka, sabi sa mga Kristiyano, hindi laban sa laban at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito. Basahin mo sa sanlibutan. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga daong kaitaasan. Yun ang nilalabanan ng mga Kristiyano. Yung mga aral na mali, yung kadiliman. Pero sila, ang nilalabanan nila, laman. Kaya pinatay nila mga apostol. Nung mga masasamang tao na yon. Ako naniniwala, malulupit yung mga yan. Alam nyo, kalupitan yan. Saan kukuha ng kalupitan ng miyembro? Saan kukuha ng kalupitan ng miyembro? Di ba sa ministro? Ayun, ang diwa ng ministro yun ang natatawid sa miyembro. Kaya lumupit yung miyembro, malupit yung ministro eh. Malulupit sila eh. Oo. Wala ko. Tagtatanong nasa diary headline, ministro na maril. Nagtanong yung isang tao, napikon yung ministro, binaril yung nagtanong. 150 ganon, pinagtulong-tulungan yung Katoliko. Kita mo. Naku, hindi ka takataka sa relihiyon yan. Biro mo, nagtatanong lang yung tatlo, pinagtulong-tulungan, 150. Bugbog sarado, mata lang ang walang latay. Biro mo lang sa dyaryo yan, ha? Oh. Pastor, na-overtaken yung pastor. Suguro yun, na-overtaken lang ni Tebis Cara sa putulay ng Palanyag. Nung ma-overtake ay nagalit yung sugo dahil ino-overtake siya. Ang ginawa ay hinabol nung kanilang yung driver. Nung malagpas ay iniharang ng kanilang kotse sa daan, pinababa si Tebis Cara. Pinukpok nung sugo ng revolver yung umovertake sa kanya. Biro mo, sugo na mumukpok ng revolver. Tuloy, dinimanda ni Tebis Cara, nag-fine siya ng 500 pesos dun sa huwes. Kita nyo? Gusto nyo mabigyan ko kayo ng kopya noon? Sumulat po kayo. Ang dating daan, P.O. Box 12392, Ortigas Center, Pasig, Metro Manila.
Gusto niyo malaman kung sino yon? Sumunod kayo sa akin. Biro mo, makangaral ka, lupit-lupit mo sa kapwa mo tao. Saan kumuha ng kalupitan ng miyembro? Sa tural sa ministro, kung ano ang puno. O, tanyo, tatalino nyo, alam na alam nyo. O, anong katunayan? Basa, 29:12. Ganito ang sabi. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Kita mo yun? Yung ba mapapahindihan mo yung salita ng Diyos yun? Pag ang puno nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang lingkod ay masasama. Kaya ako naaawa ako doon sa mga, yung mga miracle diyan. Naaawa ako. Biro mo, alam mo na sinungaling yung pastor, sige pa rin sila ron. Ayaw pa rin umalis doon. Alin ako, miyembro niya, hindi ako magpapaalam, lalayasan ko yan. Tutubuan ka ng sungay ang papa. Sabi ni Almeida, hindi tinubuan. Kung ako miyembro niya, lalayasan kita, sasama ako sa papa. Bakit? Mas mataas ang kapangyarihan kaysa sa'yo, hindi mo napatubo ang sungay niya. Mota mo? Ha? O ngayon, pag nakita mo naman, si mama ka na ron. Mali rin pala yun. Dito ka naman sa amin pumunta. Di ba? Yung iba, takot na takot umalis eh. Tinatakot ng pastor. Pag umalis kakayong susumpahin kayo ng Diyos. Hoy! Tanga! Ba't ka susumpahin ng Diyos? Ba't ka matatakot sa pastor mo susumpahin ka ng Diyos pag umalis ka? Bakit ka susumpahin ng Diyos? Ganun ba kalupit yung Diyos mo? Ha? Ang sabi ng Diyos ng Biblia, pag ang isang propeta nagsalita, hindi nangyari, huwag ka maniniwala ron. Hambog yun, sabi ng Diyos. 18:22 ng Deuteronomio. Huwag ka maniniwala, nagsasalita, hindi nagkakatotoo. Hambog yan, huwag ka maniwala. Layasan mo. Tapos pag layas mo, susumpain ka niya, siya may sabi nun na huwag ka maniwala. Layasan mo. Ganun ang Diyos sa Biblia. Ba't kayo matatakot dyan sa mga pastor nyo? Miski sa akin, halimbawa, mali rin ang sinasabi ko, mga kapatid dito, layas kayo. Layas kayo, sayang abuloy nyo. Pero mo mag-aabuloy ka para ramihin mo pera ng nung manluloko, di ba, no? Pararamihin mo pa pera, mas marami pang maluloko yun. Kaya sabi ko sa kapatid dito, pag ako manluloko, lumayas kayo rito. Lumayas kayo. At dalhin nyo ang pera nyo. At saka pagkalayas nyo, pagsisigaw nyo sa bayan, ako rin, manluloko rin ako. Para hindi na sumama ang tao sa akin. Nakatulong kayo sa kaluluwa ng kapwa na hindi na mailigaw. Pero alam mo nang mali, abuli ka pa na muli, diyan ka pa rin. Nako. Kawawa kaluluwa mo, hindi mo na ako masisisi pagdating ng paghukom. Sabi ng Diyos, hoy, sa impyerno ka. Panginoon, ba't mo ako dadala sa impyerno? Ako'y nagmimilagro, sabi dun sa Biblia. Kasi hindi ka nakinig kay Soriano, kaya diyan kita dinidistila sa impyerno. Pakinggan nyo. Nasa Biblia yun eh. Ito po ang sabi sa Biblia. Binabasa ko lang, kaya pakinggan nyo. Ito sabi, sa 7:22 ni Mateo. Marami ang mga magsasabi sa akin sa araw na yaon. Marami yan ha? Magsasabi kay Kristo sa araw ng paghukom. Ano sasabihin? Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? Nag-cast out pa, nag-cast out. Tapos, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Nagmilagro pa, gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan. Ano sabi ni Jesus? At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kita mo? Is that an assurance that you are of Christ? When you can cast out devils? When you can make miracles and wonderful works and wonders? Is that an assurance that you are of Christ? That is one of the signs of those preachers of the devil. Ayon. Kaya ingat lang mga kababayan. Baka kung mo naghihimalay, pastor mo, tiwalang-tiwala ka na. Pati anak mong dalaga, titiwala mo. Pagbalik sa'yo ng anak mo, dalawa na sila. Akala mo, lalamunin yan. Alam nyo, yung mga pastor na yan, matatakaw yan. Pati ikaw, lalamunin yan. Ba't may nabubuntis na dalaga sa mga relihiyon? Sino bumuntis? Pastor. Nako, kala ko kung pastor may dalang DJ, kaya bait-bait na. Tanga! Pakinggan mo sa 56, 11 ng Isayas. Kala mo kaya bait-bait na, tinan nyo sabi ng Diyos. Oo, ang mga aso ay matatakaw.
sila'y kailanman ay walang kabusugan. Hmm. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Tamo, yung mga pastor na walang unawa sa salita ng Diyos, ang tawag ng Biblia dyan, mga asong matatakaw. Anong klaseng katakawan? Pinakamataas na degree ng katakawan yon dahil sila'y walang kabusugan. Nabubusog ba? No. Ba't man hindi nabubusog? Biro mo kung di ka kalupit-lupit, ang dai-dai mo ng pera, tinatanggapon mo ng pera yung squatter. Dapat sana yung miyembro mong squatter nandito sa tabi ng daan, kapatid, umalis ka na dyan. Dahil ang utos, mag-ibigan tayo, kapatid. Kaya kailangan ibigin kita. Kung na may bilyonaryo na, halika, bibigyan kita ng kapirasong lupa. Libre, walang hulog. Kayo mga taga riyan, wala kayong kapilya, papatayo ko kayo, wag nyo nang hulugan. Dahil total marami na rin lang akong pera. Ipagsama-samahan nating pakinabangan ng biyaya ng Diyos. Hindi ganun eh, mga kapatid. Ang paggawa ng mabuti at ang pag-abulay, huwag niyong kalilimutan. Bakit? Sapagkat sa mga ganitong hain, ang Diyos totoong nalulugod. Yan. Ako, lugod na lugod ang Diyos nga naman sa abuloy. Sino yung lugod na Diyos? Ibig mo sabihin, yung Diyos ng langit nalulugod, na ikaw milyonaryo, yung maliit na miyembro wala nang makain, kukunan mo pa? Doon ba nalulugod ang Diyos? Yung ba Diyos sa langit ang nalulugod? Alin Diyos yung nalulugod? Basa sa Filipos 3:19. Ganito ating mababasa. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ayun. Yung Diyos nilang nalulugod, yung tiyan nila. Ba, lugod na lugod nga naman yung kanilang tiyan, punong-puno, ha? Daing pera. At ako, pasok ng pasok. Mas malakas pa ang pera nila ang pagpasok kaysa sa pagpasok ng pera sa bangko. Sabi, merong ang bangko, hindi nga matanggap eh. Nakausap ko yung manager eh. Sabi ng manager sa akin. Alam mo ba, Eli, kaibigan ko eh. Meron dito sa ating relihiyon, nagdideposito sa amin, hindi namin tinanggap. Bakit ho? Naku, ang dai ikang barya. Yung mga coins, napakarami ika. Kung hakutin ikay 4 na pajero. Biro mo ba't namin ikatatanggapin yun? Ilalagay mo sa safe yun. Papatubuan mo. Hindi mo naman magagamit yun. Yung barya ikay, tinatago lang namin sa safe yun eh. Ba't mukha ako tinatago nyo? Ikaw ba, ikaw customer, mag-withdraw ka sa amin ng 1,000, bibigyan ba kita 1,000 barya? Hindi ka na magdideposito sa amin. Sabi, bihira lang naman yung customer ang gusto yung barya. Ang gusto ng customer, yung mga malalaking denominasyon. Mag-withdraw ka 50, bibigyan kita ng barya, hindi ka na uulit sa amin. Kaya yung barya, andyan lang ikaya, di namin ikatinanggap. Bakit? Malulugi kami sa ipatutubo namin doon sa kanila. Ayun, tamo, totoo yun. May kausap akong manager ng bangko, gano'n ang sabi sa akin. Kita nyo. Kaya may mga relihiyon eh. Yung bangko natatakot na tanggapin yung kanilang yung kanilang dinideposito. Hindi kaya ng bangko. Biro mo. Kaya nung isang panahon eh, natatandaan ko doon sa may bandang San Juan, may umaligaw-gaw na balita ron. Balita lang naman. Naku, isang gabi raw yata, kung isang hapon bigla na lang kumalabog ng malakas na malakas. Yung pala yung pastor tinatago yung abulo yan sa kisame, sumobra bigat. Naku, bumaksak minsan talagang hindi kaya ng kisame sa dami. Kaya alam nyo ngayon, ang pinakamalakas pagkakitaan, yung relihiyong mali. Napakaraiho niyan. At malulupit ang mga pastor niyan. Ba't malulupit? Swapang eh. Swapang. Kung ibig po ninyong magtanong. Kaya alam nyo ngayon, ang pinakamalakas pagkakitaan, yung relihiyong mali. Napakaraiho niyan. At malulupit ang mga pastor niyan. Ba't malulupit? Swapang eh. Swapang. Kahit yung tao dapat tulungan, sila pa rin ang tumutulong. Kaya nga ang sabi ko yung aral ni Kristo hindi natutupad eh. Sabi ni Kristo, mag-ibigan kayo. Sa relihiyon, pag-ibig. Hindi pag-ibig sa pastor. Kundi ang sabi, mag-ibigan kayo. Ibig sabihin, yung miyembro, iibigin ko. Iibigin naman ako ng miyembro. Reciprocal yun. Ano yun yung
symbiotic. Ha? Sa mga iglesia ho ngayon, hindi ikaw ang kikipag-ibigan. Iibig ka lang ng iibig. Ang iibigin mo, pastor. Payayamanin mo siya. At pagkaraan ng ilang taon, siya'y siksik, liglig, umaapaw. Ikaw naman, pipi, impis, walang sabaw. Ayun ang mga sa'yo. Kasi lahat ng ganansya ay napunta na doon sa pastor mo. Yaman dyan na, kaya hirap-hirap mo pa. Pagka ngayon, wala ka ng pera, di ka na maka-attend sa prayer meeting dahil wala kang pamasahe, sasabihin ng pastor, si kapatid, hindi na umaakin, tumalikod na sa Diyos, tiwala. Wala ka ng pera. Kawawa naman tayo. Kawawa. Kaya alam nyo, mga kapatid, bakit ba tayo dyan napunta, kapatid na Lord? Hindi ba ang ating pinag-aaralan na tungkol sa pagkatalikod ng iglesia, no? Yung iglesia ho, hindi pwedeng matalikod yun, mga kapatid. Bakit? Yung iglesia kasama rin si Kristo, kasama rin yung aral, kasama yung himala, kasama yung kaloob na pagpapagaling, kasama yung mga pamamahala, kasama yung iba't ibang wika. Natalikod ba yun? No. Maaaring yung mga tao na matay, yung kanilang katawang physical. Pero yung kanilang being, yung kanilang spiritual essence, hindi ho nawawala yun. Ang katunayan, mga kapatid, yung espiritu ng mga taong mabubuti, hindi naman nawawala yan eh. Pakinggan nyo sa 12:23 ng Ebreo, ganito ating mababasa. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay Na na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. yun, yung mga taong pinasakdal, yung mga taong ganap, yung mga naglingkod sa Diyos, hindi nawawala yung espiritu nun. Nandun sa langit yung espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Tapos sasabihin mo, wala nang natira, wala nang naglilingkod sa Diyos. Puro na lang naitalikod ng ganap na wala nang natira kahit isa. Mali po yan. Ngayon, alam ko sikreto niya kung ba't sinabi yan. Ang sikreto ganito. Pag lumabas nga namang wala nang iglesyang natira, wala nang iglesia sa ibabaw lupa, wala nang tama. Kailangan ngayon may lumitaw na tama. At yun ay lilitaw sa Pilipinas noong 1914. Ayan. Yun. Itatayo ni kapatid na Felix Y. Manalo. Ngayon, ang ating tanong ganito, mga kapatid. Kung susundan natin ang kanilang pangangatwiran, mawawala ang tunay na relihiyon, mawawala ang tunay na iglesia, at matatayo dito sa bansang Pilipinas, dapat makakita tayo ng pruweba sa Biblia na talagang may mawawala nga, matatayo sa bansang Pilipinas. Mawawala, matatayo sa bansang Pilipinas. Ang tanong natin sa Biblia ho ba, kung namatay yung mga unang Kristiyano, ano ang ipinagpauna ng Diyos na magaganap na pangyayari? Ayun. Kasi wala nang mas historical dun sa sinasabi ng Diyos. Because whenever a pronouncement comes from God, it will come to pass. And after it had come to pass, it will be a part of history. Kaya walang pinaka-reliable na history, kundi yung history as it was ordained by God in the Bible. Ano ba ang magaganap na pangyayari sa iglesia? Kung totoo na ang iglesia ay hindi ganap na matatalikod kagaya ng paniniwala ng iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo. At kung totoong hindi naman nalipol ang mga alagad ng Diyos, ano sumunod na pangyayari nung mamatay na ang mga apostol? Alam nyo kasi, bago pumanik sa langit ang Panginoong Hesus, may iniutos ang Panginoong Hesus sa mga apostol na ipangaral ninyo ang Ebanghelyo, sabi niya. At isa sa mga apostol, talaga namang nagpursiging magawa niya yung utos na yon. Natatandaan ko yung isa, si San Pablo, sa 1:23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Tuloy. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin
ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Tinan ninyo ang sabi ni San Pablo, it will be a part of history, and actually it is now a part of history. Ang sabi ni Pablo, nung siya po na di pumanik na sa langit si Kristo, no? Ang sabi niya, nagagalak ang wika ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. Na pinupunan ko sa aking sarili ang kakulangan pa ng hirap ni Kristo dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na ako ang wika'y ginawang tagapamahala nito, ministro nito, ayon sa pamamahala ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya, yung continuity, nakikita natin. Nung pumanik na sa langit si Kristo, naiwan yung 12 apostol. At pagkatapos tinawag si Apostol Pablo, ayun ngayon. Siya ngayon ang magpapatuloy ng pamamahala sa iglesia. Kontraryo sa paniniwala ng iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, na ang sumunod na tagapamahala raw ng iglesia ay si Santiago. At kontraryo rin sa paniniwala ng Katoliko na ang sumunod daw kay Kristo ay si San Pedro. Hindi po ang iniwan ni Kristo para magpuno ng kanyang kakulangan si San Pablo. Colosas 1:23 hanggang 25. Siya ang ginawang tagapamahala ng iglesia. Kaya si San Pablo ngayon ang nagpunta sa mga iba-ibang bansa ng mga hintil. Nakarating siya sa Italia. Nakarating siya sa Akaya. Nakarating siya sa Teotoli, nakarating siya sa Macedon, kung saan sa mga lugar nakarating si San Pablo. Naikalat ngayon, mga kapatid, ang binhi ng Kristyanismo. Aba, bira-bira ng iglesia ni Ginoong Manalo. Noon daw unang siglo, napawi ng lahat. Walang natira kahit isa. Paano mo natiyak? Ang daing narating ni Pablo, hanggang Espanya nga nakarating si Pablo Sabi niya, pupunta ako sa Espanya. Pumunta siya hanggang sa Grecia, nakarating si San Pablo. Sa Atenas, the capital of Greece. Di ba? Nakarating siya, nangaral siya ron. Naipunla niya ang binhi ng Kristyanismo pagkapanik sa langit ni Kristo. Ngayon, kasabi-sabi nila namatay na raw, wala na raw natira nung unang siglo pa. Paano mo natiyak yun? Kung si Propeta Elias nagkamali si Mr. Manalo pa hindi magkamali rin sa punto na yon. Pakinggan niyo kung saan punto nagkamali si Propeta Elias. Ganito ating mabasa sa mga taga-Roma, ganito nakasulat. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. O hindi ba ganinyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Ano ang sabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi. Namamagitan si Elias laban sa Israel. Dumadalangin si Elias sa Diyos laban sa Israel. Galit siya sa Israel. Ano ba ang sabi ni Elias sa Diyos? Pakinggan nyo, tuloy natin. Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta. Pinatay nila ang mga propeta mo. Tama naman yung sabi ni Elias na yun Di ba pinagpapatay naman talaga yung mga propeta sa Israel? Tuloy. Giniba nila ang iyong mga dambana. Giniba, pati dambana. Pinalitan ng dambana ni Molok, ni Baal at ng kung sino-sino Diyos-Diyosan. Ano pa? At ako'y naiwang nag-iisa. Ako kaya nag-iisa na lang ngayon ako Diyos. Sabi ni Elias, nag-iisa na ako naglilibot siya, wala siya makita Sa Israel, wala siya makita. Isa na lang akong natitira, Panginoon. At hinahanap nila ang aking bahay. Hinahunting pa nila ako ngayon. Isa na lang akong natitira. Hinahunting pa ako, papatayin na rin ako, Diyos. Nako, making kasakit, Diyos. Isa na lang ako natitira. Papatayin pa ako. Ano ang sabi ng Diyos? Datapwat ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Kita nyo, nagkamali si Elias. Akala niya, nag-iisa na lang siyang tapat. Pero sumagutan Diyos sa kanya. Itinuhid yung kanyang pagkakamali. Elias, nagtira pa ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi lumuhod kay Baal. Akala ni Elias, wala nang natitirang lingkod ng Diyos. Yung pala may 7,000 pa.
Hindi niya lang alam kung asan. Nagtataka ko rito sa mga iglesia ni Cristo, nalipol daw lahat. Bakit? Buhay na ba kayo noon? At napuntahan nyo ba lahat yung pinuntahan ni Pablo? Nakarating ka ba ng Puteoli, ng Athens, ng Akaya? Nakarating ka ba doon sa Corinto? Nakarating ka ba doon sa Espanya? Para tiyakin mo, hoy, wala na ba talaga sumasampalataya sa inyo kay Cristo? Ha? O, pagkatapos mo puntahan lahat na sensus mo, sabihin mo man, nalipol na lubos. Tama ang iglesia ni Cristo. Sinensus nila. Paano mo sensus, hindi ka pa tao nun? At paano mo nalaang wala nang natira kahit isa? Yung aral na yon, napakamalino. Napakamalino. Bakit? Nagtanim ng binhi ng kaligtasan ng Diyos eh. Si San Pablo ang isa sa instrumentong nakarating sa iba't ibang bansa ng Asia Minor. Kaya ngayon, let us take for granted na nawala na nga lahat ng mga tao ng Diyos. Ha? Take for granted. Granting without conceding. Granting without accepting. Nawala na nga. Ang tanong na susunod ay ganito. Paano magaganap yung sinabi ng Diyos na hindi pananaigan ng Hades yung iglesyang itatayo sa ibabaw ng bato? Paano magaganap yun? Nagkawala pala mga tao. Paano magaganap yun? Yan ho ang ating liliwanagin sa susunod na ating pagtatanghal. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.